Formal nang ipinatupad sa Cavite ang isang healthcare proxy policy o mas kilala bilang Right to Care Ordinance matapos kumpirmahin ng Cavite Provincial Board ang pagpasa ng Provincial Ordinance No. 532/2026. Layunin ng ordinansa na bigyan ng kapangyarihan ng isang individual na magtalaga ng taong maaaring gumawa ng mahahalagang desisyong medikal para sa kanila sakaling hindi na nila ito kayang gawin dahil sa pisikal o mental na kondisyon. Ayon sa probisyon ng ordinansa, maaaring makinabang dito ang mga solo parent, single individuals, mga nasa same-sex relationships, at iba pang kabilang sa non-traditional households upang matiyak na marerespeto ang kanilang kagustuhan pagdating sa healthcare decisions. Nakasaad din sa ordinansa na bibigyan ng Care Cavite ID ang itatalagang healthcare proxy na kailangang i-renew taon-taon. Kailangan umanong parehong sumailalim sa renewal process ang principal at ang healthcare proxy upang muling kumpirmahin ang kanilang pahintulot at kasunduan. Mananatili namang valid ang ID hanggat hindi ito opisyal na binabawi ng principal. Gayunman, nilinaw ng ordinansa na hindi absolute o lubos ang kapangyarihan ng healthcare proxy. Maaari lamang itong gamitin kung ang principal ay hindi na mentally at physically capable na magdesisyon para sa sarili. Kung wala o hindi kayang kumilos ang first degree relative nito, kailangan din kumpirmahin at itokomento ng attending physician ang incapacity ng principal bago payagang gamitin ng healthcare proxy ang kanyang otoridad, maliban na lamang kung kinakailangan ng agarang life-saving intervention. Sa pagpapatupad nito, nadagdagan ng mga lokal na pamahalaan sa bansa na may katulad na polisiya. Kabilang narito ang Quezon City, San Juan City, Iloilo City, Dasmariñas City at Parañaque City na mayroon ng bersyon ng Right to Care Ordinance. May mga panukalang batas na rin sa Kongreso na naglalayong gawing nationwide policy ang healthcare proxy system sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.